Ito si Svitlana. Bago ang 2022, nagtatrabaho siya sa intensive care unit ng Ospital Mechnikov sa Dnipro, Ukraine. 15 taon nang nagliligtas ng buhay araw-araw ang kanyang mga kamay. Mayo 2000 at 24 Staromayorsk, maliit na baryo sa silangan ng Ukraine, 10 kilometro mula sa linya ng harapan ng Russia. Si Svitlana ay isa ng combat medic ng ika-100 at 28 brigada ng Territorial Defense ng Ukraine. Noong araw na yon, inatake ng mga tropang Ruso ang kanilang posisyon gamit ang mga armored vehicle at infantry. Tinamaan ang kapitan ng Ukraine, bumagsak siyang sugatan at naiwan ang unit na walang namumuno. May grupong pandambang Ruso na sumakop sa bahay mula likuran at pinutol ang tanging daan ng pagtakas. Napapaligiran na ang mga sundalong Ukrainian. Si Svitlana ang kumuha ng pamumuno, kinuha ang radyo, inorganisa ang depensa, pero napansin niyang hindi ito sapat, kaya gumawa siya ng desisyon. Gamit ang isang disposable na granada launcher, pinatumba ni Svitlana ang buong grupong Ruso na humaharang sa ruta ng pagtakas. Nakatakas ang unit ng mga Ukrainyano mula sa pagkakabihag at lahat ay ligtas. Dahil sa ginawa niyang iyon, natanggap ni Svitlana ang Krus ng Hukbong Lupa, isa sa pinakamataas na parangal ng katapangan na maaaring ibigay ng hukbong Ukrainyano. Katumbas ito ng Medal of Honor sa Estados Unidos. Pero heto ang hindi inaasahan ng Rusya. Hindi nag-iisa si Svitlana. Isa lang siya sa libo-libo. At magkakasama silang naging pinaka-hindi inaasahang sandata ng Ukranya. Sa mismong sandaling ito, mahigit 70,000 kababaihan ang nagsisilbi sa sandatahang lakas ng Ukranya. At sa 70,000 iyon, 5,500 ang nasa unahan ng labanan. Hindi sa mga kampo ng ospital, hindi sa mga kusinang militar, kundi sa mga trinsera. May hawak na rifle, may mga attack drone, gumagawa ng mga desisyong buhay o kamatayan. Iyan ay tumutukoy sa 20% pagtaas. Mula nang magsimula ang pananakop noong 2022, ngunit hindi lahat ng kwento ay nasasabi ng mga numero. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng mga babae at bakit sila naroon. Ang ika-47 Brigadang Mekanisado ay may isang drone operator na kilala sa codename na Ostara. Bago ang digmaan, nagtatrabaho si Natalia sa information technology at hindi pa nakahawak ng baril. Ngayon, siya ang nagkokontrol ng first-person view attack drone na kayang sumira ng tangke mula kilometro-kilometrong layo. Sa pamamagitan ng joystick, hawak niya ang kapangyarihang gawing nagliliyab na tumpok ng bakal ang isang armored vehicle na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ayon kay Ostara, taliwas sa paniniwala ng marami sa matagal na panahon, hindi totoo na mas magaling ang mga lalaki sa labanan. Para sa kanya at sa iba pang babae sa unit, hindi mahalaga ang kasarian. Ang mahalaga ay ang matukoy ang target at mapabagsak ang kalaban. Ito ang dahilan kung bakit revolusyonaryo ito. Nagbago na ang digmaan. Hindi na pisikal na lakas lang ang sukatan ng makabagong digmaan. Mahalaga na ngayon ang katumpakan, taktikal na talino at kakayahang magproseso ng impormasyon sa matinding presyon. At sa mga larangang ito, napatunayan ng mga babae na kasing epektibo o mas epektibo pa kaysa sa mga lalaki. Ang mga first-person view drone na pinapatakbo ni Ostara ay sagot ng Ukraine sa estratehiyang human wave ng Russia. Habang nagpapadala ang Russia ng maraming sundalo sa harapang pag-atake para lampasan ang depensa ng Ukraine sa dami, tumutugon ang Ukraine gamit ang teknolohiya, talino at bihasang operator. Isang first-person view drone lang, na kontrolado ng may surgical na katumpakan, ay kayang sumira ng isang tangke, isang artillery battery o isang command post. Sa pag-operate ng drone, hindi lakas kundi konsentrasyon, pasensya at mabilis na pagdedesisyon sa matinding stress ang mahalaga. Muling binibigyang kahulugan ng mga babaeng tulad ni Ostara ang pagiging epektibong mandirigma ngayong ika-21 siglo. May isa pang kwento ang ika-100 at 24 brigada na nagpapakita ng determinasyon. Ang kanyang codename sa militar ay Pulia, isang sniper. Bago ang digmaan, namuhay siya sa ilalim ng okupasyon ng mga Ruso, nakaligtas at nakita ang ginagawa ng mga mananakop sa kanyang komunidad. At nang sa wakas ay nakatakas siya, hindi siya naghahanap ng kanlungan. Naghahanap siya ng armas, ginastos ang lahat ng kanyang ipon sa kagamitang militar, nagsanay mag-isa.
at pagkatapos ay nagboluntaryo sa ika-124 na brigada. Bakit? Diretso siyang nagsalita. Pumunta ako imbes ng anak ko para hindi na siya lumaban. Isang ina na piniling kunin ang sniper rifle para hindi na kailangang gawin iyon ng kanyang anak. Ngayon, nananatili siya sa kanyang batalyon hanggang huli. Ngunit hindi lahat ng mga kwentong ito ay nagsisimula sa isang pinag-isipang desisyon. Ang ilan ay nagsisimula sa isang hindi matitiis na trahedya. Butsa, malamang kilala mo ang pangalang ito. Doon nakita ng mundo ang mga larawang nagpapatigil ng dugo, mga bangkay ng sibilyan sa kalsada, bigla ang pagpatay, mga kalupitan na tumatak sa unang mga buwan ng pananakop. Nawalan ng lahat si Tatiana sa Butsa. Ang kanyang asawa, si Yevhen, ay pinatay ng mga Ruso, pati na rin ang kanyang bayaw. Ang bahay kung saan niya binuo ang kanyang buhay ay nawasak, ang kanyang ina ay may sakit, isang pinsan niya ay nawala sa Avdiivka at hindi na muling natagpuan. Maaaring doon na nagtapos ang kwentong ito. Maaaring naging isa na lang si Tatiana sa mga refugee na umaasa sa tulong, pero hindi niya tinanggap ang kapalarang iyon. Kumuha siya ng uniforme at sumali sa isang grupo na gumamit ng pangalan na puno ng simbolismo. Ang mga bruha ng Bucha ay mga unit ng mobile na depensang panghimpapawid. Ang kanilang trabaho ay tuklasin at pabagsakin ang mga drone ng Russia at mga misil na nagbabanta sa mga sibilyang lugar, lalo na sa ibabaw ng Kiev. Gumagamit sila ng mga portable na armas na pangdepensa sa himpapawid na nakakabit sa mga sasakyang laging gumagalaw para hindi sila maging target. Hindi aksidente ang pangalang mga bruha. Ito ay tumutukoy sa mga bruha ng gabi, mga babaeng piloto ng Soviet na lumilipad sa mga misyon tuwing gabi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit dala rin nito ang bigat ng Bucha ng mga kababaihang tumangging maging biktima lamang na ginawang aksyon ang kanilang trauma. Ngayon, binabantayan ni Tatiana ang kalangitang dating pinagbomba ng mga eroplanong Ruso. Ang unipormeng suot niya ay hindi uniporme ng isang balong nagluluksa. Ito ay uniporme ng isang sundalong naghahanap ng hustisya. Расскажу про любовь. Bakhmut, ang lungsod na ito ay sumisimbolo sa pinakamalupit na labanan sa digmaan. Doon din na mayagpag ang isa pang babae, ang kanyang codename sa militar, Bruha. Si Olga Bigar ay nagsisilbi bilang komandante ng mga mortar sa ika-200 at 41 brigada ng Territorial Defense sa Bakhmut, kung saan ang inaasahang haba ng buhay ay sinusukat sa mga araw. Kinoko-ordina niya ang mga pag-atake ng artilyeriya laban sa mga posisyon ng mga Ruso, pero hindi lang ang kanyang mga taktikal na kakayahan ang nagpasikat sa kanya. Ang mga video, maiikling clip na kinukunan niya sa mga trinsera, ay nagpakita ng itim na katatawanan, matibay na determinasyon at pagtangging sirain ng lagim ang spirito ng tao. Viral ang mga video na ito, hindi dahil sa opisyal na propaganda, kundi dahil nagpapakita sila ng bagay na di maintindihan ng Rusya. Hindi matitinag na moral. Kinumpirma ng international na media gaya ng American Broadcasting Company News ang kanyang kwento. Hindi siya propaganda, totoo siya. Ang 4 na babaeng ito, sina Svetlana, Ostara, Polia at Tatiana ay hindi mga eksepsyon. Sila ang patakaran. At para maintindihan kung paano tayo nakarating dito, kailangan nating bumalik sa 2018. Dati, hindi pinapayagan ng batas ng Ukranya ang mga babae sa mga posisyong pandigma. Pwede silang magsilbi sa sandatahang lakas, ngunit sa 33 lang na espesyalisasyon sa militar at karamihan ay suporta, administratibo, medikal at logistikal na tungkulin. Sa praktika, kahit na may mga babaeng lumalaban na sa unahan mula pa noong 2014 nang magsimula ang labanan sa Donbas, nakalagay pa rin sa kanilang mga opisyal na dokumento na sila ay mga kusinera o mananahi. Yun lang ang paraan para malusutan ang batas. Pero noong 2018, nagbago ang lahat. Tinanggal ang pagbabawal at hindi lang ito basta simbolikong hakbang para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Isa itong estratehikong desisyon, malamig at kalkulado, na epektibong nagdoble sa bilang ng mga taong may motibasyon na maaaring tawagin ng Ukraine para lumaban. Ngayon, may parehong karapatan ang mga babae tulad ng mga lalaki na humawak ng anumang posisyon sa militar, umangat sa ranggo,
at kumuha ng edukasyong militar sa mga akademya na dati ay para lang sa mga lalaki. Sa kasalukuyan, 20% ng mga estudyante sa mga akademyang militar ng Ukraine ay mga babae. Hindi ito simboliko. Ito ang garantiya na ang linya ng depensa ng Ukraine laban sa Russia sa mga susunod na dekada ay ibabatay sa merito at pagmamahal sa bayan, anuman ang kasarian. Ngunit hindi rin tama kung sabihing perpekto ito. May mga tunay na hamon. Patuloy nahihirapan ang hukbong Ukranyano magbigay ng tamang kagamitan sa mga kababaihan. Kakaunti ang uniforme para sa mga babae, ang mga bulletproof vest ay disenyo para sa katawan ng lalaki, at bihira ang combat boots na may maliliit na sukat. Ang mga civil society organization tulad ng Armed Women Now ay tumutulong punan ang mga kakulangan na ito. Nangangangalap sila ng pribadong pondo para makabili ng mga kagamitang partikular para sa mga babae mula uniforme hanggang mga pangunahing gamit sa kalinisan na hirap ipamahagi ng sistemang logistiko ng militar dahil sa laki ng digmaan. Pero sa kabila ng mga praktikal na hadlang na ito, ang mga babae ay nagbubukas ng daan sa mga larangang dati ay lubos na sarado para sa kanila. Noong 2021 unang beses sa kasaysayan na umabot sa ranggong Major General at namuno sa puwersang medikal ang babaeng Ukranyano na si Tetiana Ostashchenko. Bagamat nakaharap ng mga batikos ang kanyang pamumuno, napatunayan niyang posible ito. Nabuwag na ang hadlang at sa kabila ng mga balakid sa lohistika, patuloy pinatutunayan ng kababaihan ang kanilang kakayahan sa larangan ng labanan. Ngunit may mas mahalagang nangyayari dito na nagdudulot ng matinding psikolohikal na presyon sa Rusya. Lahat ng kababaihan sa sandatahang lakas ng Ukranya ay mga voluntaryo. Walang sapilitang mobilisasyon para sa mga babae sa Ukranya, maliban na lang sa ilang mga espesyalistang medikal na kailangang magparehistro. Ibig sabihin nito, bawat isa sa 70,000 babaeng ito ay piniling magdala ng armas. Nagbibigay ito ng malaking problema sa naratibo ng Russia. Bakit? Ipinapakalat ng propaganda ng Kremlin ang maling balita na sapilitang nire-recruit ng Ukraine ang mga babae dahil nauubusan na sila ng sundalo, ngunit hindi ito totoo. Ang naratibong ito ay may dalawang layunin. Pahinain ang moral ng mga Ukrainian at bigyang katwiran ang sapilitang pagre-recruit ng mga babae sa Russia. Ngunit kabaligtaran talaga nito ang totoo. Ang mga babaeng Ukrainian ay voluntaryo. Ang mga babaeng Ruso ay pinipilit. Ang mga Ukrainian ay lumalaban dahil gusto nila, dahil nagpasya sila, dahil mayroong silang ipinaglalaban, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga anak, ang kanilang kinabukasan. At ito ang nagpapabago ng lahat sa larangan ng labanan. May dahilan kung bakit ang mga hukbong binubuo ng mga voluntaryo ayon sa kasaysayan ay mas mahusay kaysa sa mga puwersang sapilitang tinipon. Ang kagustuhan ay lumikha ng malaking pagkakaiba na hindi matutumbasan ng kahit anong dami ng kagamitan. Ang isang sundalo na lumalaban dahil wala siyang pagpipilian ay gagawin lang ang pinakamababa para mabuhay, iiwas sa panganib, at susuko sa unang seryosong pagsubok. Ngunit ang isang sundalo na tunay na pinili at may malalim na personal na dahilan sa paglaban ay hihigit pa sa tungkulin. Nag-i-improvise siya sa ilalim ng matinding pressure. Nagpapatuloy kahit mukhang imposible na ang sitwasyon. Halimbawa, si Svetlana ay piniling mamuno sa halip na manatili bilang doktor sa bunker. Isinugal ang buhay dahil para sa kanya, lahat sila ay mga anak ko na ngayon. Hindi na ito tungkulin ng militar, kundi personal na paninindigan. Kapag ang isang sapilitang nirekrut na sundalong Ruso ay humarap sa babaeng sundalong Ukranyano na kusa at may layuning protektahan ang kanyang mga anak, ipaghiganti ang tahanan at parangalan ang namatay na asawa, ang resulta ay inaasahan na. Mga mangkukulam din kami, lumilipad kami sa kagubatan, bumaril kami at agad na umalis. Ang sariling kagustuhan ay ang pinakamapanganib na motibasyon sa labanan. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig ng hangganan. Dahil habang nangyayari ito sa Ukraine, may ibang bagay na inihahanda sa Russia.
Kumpirmado ng mga ulat ng intelihensya na nagsimula ng mag-recruit ang Russia ng mga babae para sa mga unit ng labanan, pero hindi sila mga voluntaryo. Sila ay mga bilanggo, mga babaeng may utang, mga babaeng walang pagpipilian. Sinimula ng pribadong militar na Redut na itinuturing ng marami bilang harapan ng intelihensiyang militar ng Russia ang pagbuo ng Batalyon Bors noong huling bahagi ng 2023. Naghahanap ang mga anunsyo sa mga Russian social media ng mga babae para sa mga posisyon bilang mga sniper at drone operator. Nag-aalok sila ng mataas na sahod, mga $2,200 kada buwan, at status bilang mga veteranang mandirigma. Pero ang realidad ay malayo sa mga ipinangako. Ipinapakita ng mga na-intercept na komunikasyon na karamihan sa mga babaeng ito ay galing sa mga bilangguan sa Kusas at Timog Rusya. Pinangakuan sila ng mga papel bilang mga doktor o kusinera. Pinangakuan ng kapatawaran, pinangakuan ng sahod, pero pagdating nila, inilagay sila sa unahan ng labanan, may kalawangin na Kalashnikov at walang tamang pagsasanay. Ang mga pangakong kapatawaran ay hindi kailanman tinupad at ang mga bayad ay bihirang ibigay. Isang babaeng sundalong Ruso na tinawag na Yelena para sa kanyang kaligtasan ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Nirecruit siya mula sa pinal na kolonya na pinangakuan ng kalayaan matapos ang 6 na buwang serbisyo. Malayo sa inaasahan ang kanyang nadatnan. Walang totoong pagsasanay sa pakikipaglaban, walang angkop na kagamitan, basta na lang siyang itinapon sa isang unit at ipinadala sa unahan. Ayon sa kanyang kwento, tinatrato ng mga opisyal ang mga babaeng ito na parang wala silang halaga dahil sa huli, mga bilanggo lang naman sila. Sino ba ang mag-aalala kung mamatay sila? Hindi ito haka-haka. Ayon sa ulat ng mga nakaligtas, sinabi ng isang babaeng sundalong Ruso na sumuko. Nangako sila ng kapatawaran, pero pinadala kami para mamatay. Ang grupong resistance na ATEK na binubuo ng mga Ukrainian at Crimean Tatar na kumikilos sa mga sinakop na teritoryo ay nag-ulat noong Oktubre ng 2024 na ang ika-56 na Motorized Rifle Regiment ay bumubuo ng mga pambabaeng assault company malapit sa harapan ng Pokrovsk. Bakit? Dahil napakalaki ng naging kaswalti ng mga Ruso, kaya nagsimula silang gamitin ang mga babaeng ito sa tinatawag nilang meat assaults. Mga taktika kung saan ipinapadala ang tropa para ilantad ang posisyon ng putukan ng Ukrainyano kahit alam na karamihan sa kanila ay mamamatay. Kaya ito ang tunay na pagkakaiba. Sa isang banda, 70,000 kababaihang lumaban. Sa kabila, mga batalyong pinilit lang mabuhay. Sa isang banda, mga inang nagtatanggol sa kinabukasan ng anak. Sa kabila, mga bilanggong pinalitan ang selda ng trinsera. Hindi ito tungkol sa numero. Hindi ito ganun noon. Ito ay tungkol kay Svetlana na inililigtas ang kanyang mga anak gamit ang isang granada launcher. Tungkol kay Pulya na pumunta sa digmaan kapalit ng kanyang anak. Tungkol kay Tatiana na ginawang paghihiganti sa himpapawid ng Kiev ang sakit ng Bucha. 70,000 kwento na tulad nito at bawat isa ay nagbabago ng takbo ng digmaang ito. Ngayon, sabihin, alam mo ba ang mga kwentong ito bago mo napanood ang video? Alin sa mga kwento ang pinaka nakaapekto sa iyo? Ilagay sa mga komento. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo at kung nabago ng video na ito ang pananaw mo tungkol sa digmaan na ito. I-share mo ito sa isang taong kailangang malaman ang mga kwentong ito. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content. Hanggang sa muli! Яка насправді була українська людька, ті прокляти, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть.